ang Claude ang unang tatanggalin ng side ng RSG. And sino nga ba ang mga iba pang pwede nating makita sa Gold League ngayon? Dahil medyo bukod sa Bruno, no, na very surprised ako na walang kumuha. Ay, Ano muna, sinisipat pa talaga ng mga teams kung ano yung pwedeng kuhanin kasi ang dami na nga pwedeng i-pick for the Gold Lane. So, meron pang Beatrix. Yeah. May option din to go for Brody, which is maganda, by the way, para sa AP Bren. Yeah. Knowing na more on na pang mga bouncer yung lineup dito ng RSG. Sobrang perfect sa akin yung Claude ban dito sa RSG kasi if you are RSG, you need to protect the backline kasi you need to protect the gourd kasi yun yung magbibigay ng damage output after ng mga CC. So, tatanggalin mo yung mga heroes that can jump doon sa gourd. Kasi kapag nag-ult yung gourd, napakadali niya mahuli. Para lang, sinabi din ni Haji, di ba? Parang pinalitan lang yung Parsa. Parang ganon. At bukod doon, no, yung spacing din kasi ay napaka-importante kapag naglalaro ka ng gourd. Panigurado kung nag-RG kayo kagabi, malayong hindi kayo nakakita ng gourd o ng mga Bruno. Again, sinisikat na po ang itong mga picks na nabanggit namin dahil sa mga nangyayari sa MPL. Tatanggalin mismo ng AP Bren ang Fanny, which is a big respect, I think, to both players na magaling mag-Fanny itong dalawa to. Tanggalin na lang natin sa laro. So, most likely kukuhanin dito. Hero! Yeah! Ang kukuhanin, parang automatic na pag nakita si Boss Hinto Si Boss, muna sasabihin mo. Sorry, na-distract din ako eh. Anyway, so probably kukuhanin dito nga ng AP Bren is yung mga stationary na mga marksman since ganito na nga yung kinukuha nila. So since nakafocus sila on the junglers, pwede sila magban ng backshock or pwede pa silang magban ng assassin hero pero parang hindi na siya maging Iksha. Wow! Di ba, very specific, high respect ang ginawa dito na banning ng April Bell kasi Iksha din yung ginamit ng isang araw. So, it's gonna be Bruno. Ayan na. We will talk about Bruno this Okay, game. sakit talaga kasi ng fireballs eh. Oo. Fireball ba yun? Nakita mo naman yung animation, umaapoy yung bola eh. Tama. Umaapoy na bola. Bola nga naman, umaapoy. Fireball. 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 So, ngayon ang ganda ng lineup ng RSG, ang somehow kulang for them is yung in between sustain and may damage na jungler. Since yung ano nga nila dito, yung edit nila is probably the post 5. Tapos XP lane na nga yung kanilang Teresla. Pero pwede pa na yung interchange. But yeah, more on sustain. And for this one, Iritel. Okay, interesting kasi diba sinasabi natin for Iritel, medyo mahirap mag-Iritel pag Bruno yung katapat sa lane. So, probably gagawin dito ng side ng AP Bren is focus talaga sila on giving space doon sa lane ni Super Marco. A bit risky, pero meron naman kasi silang Franco. Oo, and ang nakakatuwa dito sa Iritel, no, kahit malayong makakita ng tatalo sa Bruno sa lane, ay si Iritel ay isa sa mga pinaka-sustainable na kahit mag-isa ay nakaka-heal back via the passive at kung sasabayan mo pa yan ng quantum charge at lifesteal ay talagang na napakadaling mabuhay as long as nakakabanat ka. Last pick dito para sa side ng RSG. Ang nabanggit ni Chantelle, kailangan nila ng jungler na may halong sustain na kahit papano ay kaya mabuhay. Pero ban na Fledrin, at ang kanilang kukunin. Ayan, may sustain naman kasi. May heal naman yung Queenie eh. Actually, di mo pa nga alam kung anong saan ilalagay. Jungle nga. This is a combo. This is the combo na meron ang RSG. But I think the problem here, kapag hindi nagland yung combo, they can get outplayed because Franco ang hero ng AP Bren. That extra knock-up na meron ang onward suplex ng isang Eden can definitely help with the damage output na meron yung Guinevere after, especially kapag nag-Violet Requiem. But then again, they need to be careful because yung hook ang laging mag-50-50 ng laban. That hook fight combo can be very crucial in this game. At kung 50-50 ang ating hook na yon, ang audience prediction naman ay 30-70 na AP Bren ang lamang. Kailangan nyo rin mag-predict dahil pwede kayong manalo. Kailangan nyo lang mag-watch out for that smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Ayan na nga, game number 1 of this best of 3 series. Irad versus Kyle TC. Isang idol si Carl at isang nilabanan si Carl. Ay, grabe, mainit agad yun. Pero gusto ko lang explain na bumalik tayo saglit doon sa ban. Kaya pala nag-ban ng Grak yung side ng RSG kasi panggulat yung ano nila.
Yung Pang Guinevere. yung Guinevere nila. Yeah. So mahirap nga naman kapag may pang zone at panghanap Yeah. sa kanya. I think it's really about the team fight combo para dito side ng RSG. Yung one time, bigyan mo to, then out. Especially Guinevere kay. Dati kasi nung mga around season 3, napakadali lang. Itanong mo yan sa idol ng mga, ang tunay na gangster na si Tets. Nanonood ngayon, alam niya yan. Alam niya yan na yung Guinevere, ano mo lang magdadodge mo lang yung spatial migration, yung jump, and then kaya mo na siya outplay eh. So, yun yung gusto ngayon ng RSG, make that burst. Kita rin naman natin sa ating Wolf Index kanina, it's all about the burst para side ng RSG. And kung titignan natin ang ating emblem builds of hatid ng FWD Life Insurance, ano bang napapansin natin dito, Chantel, na kakaiba for this game? Para sa side ng ng RSG, since ganito yung emblem set na pinili for Irad, most likely ang gusto na dito is more on AOE, so heavy on team fight talaga. And same pa din yung ginawa ng AP Bren na last time for Cartesi, yung kanyang damage with the assassin emblem. Yeah. So pabibilisin lang nila with the rotation. Speaking of rotation, nandun na agad. So difference agad in terms of level for Irad or experience na nakuha nila. Space jump out for Ira that time. I'm guessing na ang hirap din kasing kumil sa lineup ng AP Bren. Yung Martis ang hirap patayin yan. Siguro ang pinaka matatarget mo lang dito is the Franco itself. Kahit na yan yung tank. So let's see kung anong gagawin ng RSG. Kailangan nila ng ultra-fast na engage na nagmumula sa RSG kung gusto nilang protektahan ang turtle na sinimulan nila. Pero mukhang may hila na ito at nakain na rin. Hindi, wala pa palang Ay, 4 si Ogwen. Yeah, level 4 pa lang si Master Ogwen. Pumasok ngayon si Lighted onward pero ang ganda penalty zone coming up from Nats. At eto na nga yung Mystic Gush. Pero umikot-ikot si Flap Dizzy at tinuro niya kung nasa ang base ng RSG dahil pinabalik niya. But Irad will slay that turtle. Hindi ko na tuloy malaman sinong nagwagi sa exchange na yun. What a perfect timing para dito sa side ng AP Bren. Sumakto din ang pagkakadating doon ni Flap Easy with the last insanity. Tsaka nung moment na nagla-last insanity siya, RSG didn't really expect na dadating yung expert no moment na yun. Akala nila sasama dun si Flap Easy para mag-zone out at ma-secure yung turtle objective. Pero alam natin yung mga teams ngayon ay talagang ready na gamitin yung flicker. At nakita natin yung full potential. Uy! Munti ka na. Onti practice lang. Kung Onti tayo practice. ay nabigla, ang audience din ay nabigla, yun ang goal. Yun ang tinatawag na flicker fake. Ito din. Sidestep lang. Sidestep lang. Pi-flicker ka muna, tapos pi-fake mo yung hook mo. Okay lang para may pang psycho ng nag-cooldown. Ibig sabihin kasi pwede iba't ibang angle. Kapag mga ganyan kasi mahok, may wind and angle pa yan eh. Magkano, hinangin. Hinangin saglit. Ayun, hindi hinangin. Okay, sabi na nga ba may flicker fake, pero mas maganda yung fake ni Aqua. Sabay siya din nag-flicker with the Mystic Gush. Isang napakagandang combo mula sa Raiders. Ang sakit talaga ng Gordman. Wala pang 4 na minuto nang tutunaw na. Oo nga eh. Tsaka gamit na gamit dito yung skill set ng Guinevere na may crowd control din. Tapos for 8 seconds kasi, magdidili siya ng damage 11 times nearby doon sa kanyang Violet Requiem. So parang yung combo nila dito, pasukin mo Irad, tapos bahala na. May multiplier. Si Aqua, yan. Bahala na. No? Basta matumama ang skills ni Aqua. And nung nakita natin nung first engage ng RSG, no, hindi kasi tumama ang kanilang full combo. But this time around, kapag nabigyan talaga nila ng sabay-sabay, kitang-kita na kayang mang-burst down ng RSG. Tignan natin ang ating mga items. And mukhang magkakaroon lang ng pang-clear na ulti dito si Flap. Tsaka para i-save din yung sarili niya, basically same ang probable na makikita natin na item set for both Bruno and Super Marco. Difference na lang is gonna be the spells. So definitely for RSG, pag ipagpatuloy nila yung mga ganong setup plays, magiging maganda kay Eman. Para naman dito kay Super Marco, kailangan lagi mauna si Flap, TZ, and the rest of the players. Turtle sisimulan ngayon ng RSG Light. Okay! Sidestep din lang. Sidestep din, flicker fake lang. Kaya din daw niya eh. Sabi ni Light, kung kaya mo, kaya ko rin. Gulatin mo ang mundo. Nagkagulatan na nga. Violet Requiem na dito na. Sabay yung Aino kay nandun. Pero 10 bits. Sabay, eto ang ultimate ni Flap. Umikot, tinuro kung nasan. Nasaan ang ulti? Wala. 2-2. Walang namatay sa laban na yon, pero Turtle ay mapupunta this time around sa AP Bren. 1-1 na ang ating Turtle score at si Nats medyo delikado ata siya dito. Oo nga eh, napapaligiran siya. Ito na ang kagat ni Master Ogwen. Yum, yum, yum. Medyo may onting damage na Super Marco versus Kyle TC. Ang tatapos doon. Maganda pagkuha doon para sa AP Bren kasi sayang yung naging initiation nila doon sa may top lane earlier prior this one. So why not kumuha na lang. Ang good thing para sa kanila is that meron pang Bloody Hunt si Ogwen nung moment ngayon
na yon. Ngayon naman for RSG, parang same concept pala yung kanilang hero composition. Ang difference lang is yung pang setup talaga nila is yung ultimate technically is single target. Oo nga eh. Pero dito kasi pwede pa magpatong-patong nga galing sa iba. Ang daming CC Oh, nung ang daming kabila. CC, yun yung difference lang nila. Pero heavily relying on... Grabe! Oh, pero ang nag-set up ay si Kyle TZ at si Mew doon sa bandang top lane. Irad is down. May Mystic Gush mula kay Aqua. Pero dalawa makuha ni Aqua dito Look kay at south Light. lane mula kay Light. Light surviving that one. Naging 2 for 1 pa yun. Oo, ang galing din ni Aqua doon sa bandang likod. Pinakita niya lang na matindi pa rin ang kanyang galaw. Oo, kasi kung mapapansin natin, for Gord, very crucial kung paano niya ilalatag yung Mystic Gush niya. Oo. So with that, kasi hindi nakapag-set up yung mga teammates niya or walang specific target na pwedeng puntahan, ginamit na rin niya yung flicker niya. Kaya for that one, kailangan talaga may naka-front sa Oo. kanya. At saka malupit kay Aqua. Bira ka makakita ng mga court na ginagamitan ng flicker yung Mystic Gush. Usually kapag nag-Mystic Gush ka, relax ka na lang dun eh. Parang, laser lang ako. Oo. Pero yung sa kanya, 2 beses na natin nakita, kino-combo niya. Para bang nakukulangan siya Para sa mas pagpindot. sure. Para Oo, ma-sure. eh. Kasi Para ma-sure eh. Pag pinikera mo pa, humahaba din yung range. Umaba yung Oo. range. Umu-8 kahaba yung Ay, range. kasi- Saka mas madidiin mo. Oo, yun. Mas madidiin mo pa. Tsaka yung far sa ult din kasi di ba ginaganon din. Tama, O, diba? tama. Oo nga Pang pala. ano lang, pampapogi, tsaka pampadagdag ng range. Pero kalahati na buhay dito ng turtle. Flamethrower. Sa laro ito, pangatlong turtle na to, ng larong ito. Okay, mapupunta to ng libre sa AP Bren. Nandito sa batang gitna si Light with the on-one. Pero ayun na naman yung pagpasok ni Nairad. Si Pew ay gagawa ng penalty zone pero walang tatamaan. Ninakaw niya mula kay Nats. Pero ito na ang combo na meron sa side ng RSGPH. 2 heroes are down para sa side ng AP Bren. At doon nadali ang Grabe. kupunan ng Beast. Hahabol pa si na Light dito. Love easy. Oy! Nado. Oh, wow! Knock City is real. Boom! Ito ang tinatawag mong air combo routine. Pasok si Eman, sumipa fireballs, hindi siya mamatay. Kamuntikan na pero grabe yung aggression na nakita natin sa RSG Hook. Okay. Almost lands pero almost is never enough. AP Bren, talagang nasasaktan na sila sa Oo. damage ng RSG. Oo, sobrang ganda dito ng Guinevere pick for RSG kasi mas nagkakaroon ng space dito yung teammates ni Irad na mag-free hit kasi pag i-burst ng AP Brand, yung Guinevere, pag nagamit niya yung ultimate niya, yung sustain, di ba nandun, hindi din siya masyadong mata-target. So once na ginagamit niya yung Violet Requiem, free hit na dito si Aqua and even Eman. And knowing na merong pwede pumasok from the side of AP Brand, naka-ready naman si Nats for the penalty zone na makikita natin dito sa instant replay. Di ba? For few din, ito na yung nag-penalty zone siya actually, pero malayo na yung mga players. Oo. Prior this skill from Irad, siya na yung binurst na itry ng AP Bren, pero dahil may sustain nga, innate ang isang Guinevere naging mahirap para sa kanila. And that replay was brought to you by Infinix at mukhang mag-aabang lang tayo ng isang laban na naman around the orange buff. May kalamangan ng RSG 1,000 at mukhang may bababalibag na naman siya na isa. Welcome to Balibag City, sabay airborne! Air combo finish coming out from RSG. Pero counter ko ng hook mula dito kay Owen sabay kagat. Sabay normal na lakay na Kyle pero look at Aqua with the Mystic Gush. This is the Cartoon Heroes. But that shot na para kay Flap DC dito. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. At yun yung Oh mga my. bola na mala Shaolin Shock Soccer. Na- Shaolin Shocker. Grabe yun! Ginulat! Ginugulat ng mga bola, mga kaibigan. Tapos nahila pa si Light. Yun na ata yun. Yung sa lahat ng pwede mong mahila, yung tank pa. Sa dinami-dami talaga. At yung hero pa dito is more on sustain. Kaya naman bilis makukuha ng RSG Lord. But I gotta say, Aqua dito, isa na siya sa mga pinaka-pasensyoso na pulse war. Inantay niya talaga yung perfect timing. Oo. Inantay niya yung perfect na pwesto. Kung saan niya ilalatag yung kanyang mga mystic projectile and even injunction Oo. ng moment na yun. Kasi yung skill na yun alone na dalawa, tapos samahan mo pa ng critical damage from Eman, ang hirap i-sustain nun for AP Brent. Ang dami nilang ang dami nilang pan-damage doon sa mga stand din. Kunyari, isipin mo, mga penalty zone. Pipindutin na lang ni Aqua. Actually, skill niya, shoot na yun lahat eh. Rekta pogi na eh. Oo, rekta Parang pogi. ano na eh, minay ka pa na lahat-lahat, ngingiti na lang. Ah. Pero oy, si Light, kalahati na nakapag-primal rat pa man, G. Okay, tingnan natin makakawala si Flap dito. Si Kyle TZ, subukan siya ligtas. Si Nats mabubuhay din. Walang magagawa yung Lord na sa push. Hindi magagamit masyado ng RSG. Nice attempt though. Si
Sila yung magbaback. Si Light kasi yung nababurst. Oo nga eh. Si Light na reverse, kung babalikan natin yung Infinix Keys to Victory natin kanina, kailangan mahanap talaga is Eman. So, mahirap kasi meron ng additional damage or super damage from Aqua. Ngayon naman for AP Bren, ang kinagandahan kasi, since they have the Franco, alam natin mga biglaang hooks from Ogre na sunod-sunod, yun yung pwede nilang antayin na mangyari, tsaka sila humabol doon sa side ng RSG. So, in terms of items, kompleto na rin naman na halos yung item dito ni Super Marco. So, more on hooks na lang talaga. Kailangan natin antayin kung makakagawa nga ba ng play ang AP Bren. Alam naman natin na nasa kamay ni Ogwin ngayon. Ang kanilang win condition ay mabingwit ang tamang target this time around. Pero eto, kunyari hindi natin alam yung conceal. Nandito si Irad. Practice lang, Irad! Special job! Combo finish na naman! Pero nasa likod Super! Isa! Super duper Marco na binabanatan ng mga pana! Pana dito, pana doon with a lip yan, boy! Naiwan doon si Light! Double kill mula kay Super Marco! Napakagandang flank mula kay Super! Lagyan mo ba ng duper, Marco? Ayun yun eh, heavy crossbow na ando na sa likod at pinag-uubos ang Raiders. Oo, again, for AP Bren, dalawa yung tinamaan nung talon dito, nung Guinevere. Tapos sumakto pa yun yung mga merong sariling sustain, si Kyle TZ at si Flap TZ. Ang play pala ng AP Bren, nag-conceal din sila, tumalikod yung dalawa, si Supermark. Ano, makikita natin sa instant replay. Thank you for the visuals. Diba, ayan, tinamaan yung dalawa. Umikot, both Ogwen and Super Marco. After no, nag-IMU si Few, naging edit siya, so merong DPS na dumagdag para sa AP Bren. Kaya naman naging baliktad ngayon ang sitwasyon ng ating laro. Sila naman ang lamang in terms of gold. And that was just a brilliant micro shot. galing. Hindi yun macro eh. Yung macro kasi yun yung mga rotations Oo. Yun men micro. Conceal tayo, dun tayo sa likod, target agad natin si Eman. And kung sino man yung nagsha-shotgun sa Bren, talagang Hands down. kakaiba, hands down. Ang ganda ng call nila. Ang ganda sa replay. Ang ganda tignan sa replay. Akala ko talaga, air combo finish na yun. Akala ko rin eh. Ako din. Akala ko domino effect. Sinabi ni Super Marco, hindi air crossbow finish. Mas ganun. Biruin mo, pwede pala yun. Pwede naman palang sa likod daanin. Sakto din. Oo. Mabilog naman daw yung terrain eh. Oo nga eh. Mataas din naman yung vertical ng Jet Tiger niya. Oo, pwede natin gamitin. Tumatalon din eh, di ba? Tumatalon din eh. Pero ito crucial ngayon. So yung positioning na gano'n na ginawa ng AP Bren kanina, medyo mahirap i-pull off. Ang hirap nun. Kasi meron dalawang push ngayon eh. Yung sa may taas. Na for sure sisilipin na this time around both Nats and Light. Pero equalize ang gold natin dito, no? So, ibig Yes. sabihin, parehas ng mapanakit ang mga teams natin. Kung sino na lang talaga yung makakuha ng mas magandang pick-off o mas magandang play. And wow, talagang inohold lang nila yung Lord. Kamustahan dito, nagmumukaan lang si Kyle TZ at si Nats. Kung ikaw siguro yung RSG, marirealize mo na ano eh. Uy, hindi ata pwede maulit. Parang, yung likod nyo yung likod nyo, parang naka-ready na eh. Nag-set na sila ng camera sa likod eh. Ayun, harapan na tuloy nila. Isa-isa lang pala ang plano. Paano mo naman kasi, paano ka malilikuran kung hinarapan mo na, inunaan mo na? Oy, meron hook. Pero hook agad. Ito na may mga crossbow Super Marco. Pero si Nats with a flicker out after the penalty zone. Outplay na nandoon sa Gedli mula kay Aqua. Si Flap TC ang harap dito. Hinabol na kay Super Marco. Binabanatan Super Marco. Tumatakbo din si Flap. Pero si Eman dito, isang hit na lang mula kay Eman sana. Pero 10 beats. Dalawa na wala side ng AP Bren. Nice pick-ups. Magmumula sa Raiders. RSG with a great pick-off. Ang nakakalungkot doon for AP Bren, yung unang tatlong banat ng heavy crossbow ay napunta doon sa Lizard. At saka, what a smart move para rin kay Eman. Ginamit niya uy! Ito na naman yung mga palang flicker. Sumama pa ng isa. At napakasakit na ng mga umaapoy na bola mula kay Eman ni Eman. Eman at isa pa. Shoot! Oh, may isa pa. Si Pew naman ata ang hahanapin nila. Ogwen, nakatayo lamang. Mahuli ang isa pero nasayang ang flicker niya. RSG na naman muli ang may hawak ng lead. At ang Lord ngayon ay nagmamarsya ng mid lane. Irad goes in, looks for Pew. At tatama yung hook! Okay, tatama yung hukay light dito. Bawal yung immortality. But Uy, power Eman lock! with the burning fireballs. The burning fireballs jutsu. Pinapalamo ng mga bola ang muka ng AP Bren as RSG will take away this victory. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Nagditiwang ang mga Raiders ngayon. Momentous victory